What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is August 24, 2025 and may iniisip ako eh. So, tingin nyo okay ba na maglagay pa ako ng camera dito sa channel natin? Naisip ko lang. No! God, please, no! No! Anyway, so we are now looking sa graph ng PSEI and as you expected, syempre sideways na naman siya. Pero syempre, we have our own portfolio naman, no? Kasi kung aasa lang tayo sa Philippine Index, walang pupuntahan yung investment natin. Imaginein mo, halimbawa, 10 years. Halimbawa, 10 years, nag-invest ka sa index na mga, sabihin natin, November 2013. Ilang years? 11 years. Tama ba? Ay, hindi. 12 years from now. Andun ka pa rin kung saan ka nang galing. Maring tumaas na neto, no, noong 2018 pero bumagsak din siya noong 2020. No, pero kung hindi mo pinull out yung investment mo, halimbawa sa index ka nag-invest, andun ka pa rin. Diyos ko, day. Ay nako, Philippine Index. Pero sa bagay, no, na itong mga ano naman. Noong 2013 pala siya nag-start mag-sideways na lang. Imagine that. 12 years, bro. Walang pinuntahan yung investment mo. Pumatay! Oh my God! Ganong katagal kung sa index ka. Grabe. Anyway, punta na tayo dun sa ating Excel file, no? So, ayan, nandito na tayo sa ating Excel file. Nandito na tayo sa week number 96, which consists of August 18, 2025 hanggang August 22, 2025, which is nung Friday to. Money invested, wala pa rin dahil gugugulin pa natin to, 21,500 pa. So, possible mga lagpas, humigit kumulang 2 buwan pa yan. Or, I think, higit pa pala. Mga 2 buwan kalahati siguro na hindi ako makapag-cash in, no? Dahil utang natin yan sa sarili natin na nag-advance cash in tayo. So, ayun, nasa week number 96 na tayo. Money invested is 0. Dividend received, naka-receive na tayo ng RFM, yay, ng dividend. So wakas, ilang weeks tayo walang dividend? 1, 2, 3, 4 weeks, halos isang buwan walang dividendo, grabe. So ayun, naka-receive tayo ng 641.02 pesos, no? And stocks that we bought, marami, no? Bakit? Dahil binenta ko na yung PPC ko. Yes, binenta ko na siya kasi based sa valuation ko is overpriced na siya, no? Nasa na ba to? I think nasa 12 pesos to 13 pesos to ngayon naglalaro etong PPC. And I think I've gained enough na rin naman sa kanya and babalikan ko rin siya if ever na pumasok ulit siya dun sa fair value ko, no? So, pero sa ngayon oras na para ibenta siya. So, nabenta ko na siya. And market value, we have a total market value of 437,920.62. Kung mapapansin nyo, halos walang nagbago, no? Parang difference nila 3 piso. Normally, hindi ko na ginagawa ng video pagka mga gantong walang nangyari dun sa portfolio. No? Pero kasi, para sa akin, medyo maraming nagbago dun sa mga company na hawak ko, no? And I think enough yon para mag-update tayo kung ano na ba nangyayari sa portfolio natin. Pero in terms of market value, halos walang galaw, no? Halos 3 piso binaba, no? And we have an unrealized gain of 25,916.52. Bakit? Dahil binenta na po natin yung PPC, no? Mamaya tingnan natin kung magkano yung total na kinita natin sa PPC. And we have a total dividend of 20,593.12. Yes, nakaabot na tayo ng 20,000. Good job! Sa dividendo, no, sa wakas. Dahil nadagdagan na yung dividends natin, ang tagal niya nag-stay sa 19,900. I mean, ang tagal niya nag-stay sa 19,000 pala, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 weeks. Ano yun? 2 buwan? Crazy. So, ayan, 20,593 na. And we have a total gain of 117,335.62. No?
So, ayun, 3 piso pa rin, bumaba. And we have a total percentage of 36.6%. Well, hindi enough yung 3 pesos para magbago yung percentage niya. And we have a total money invested of 320,585 pesos. No? And dividends given, puntahan lang natin saglit. So, nakuha na natin lahat ng makukuha natin para sa August. Sadly, naka 641 lang tayo. No? And nung July, 588. Pero, yan muna. Dahil September, medyo maganda-ganda naman. Makakuha tayo ng 2,803.86. Actually, yung sa, ano ba to? Sa LTG, hindi pa sila nakapag-declare. Pero, ewan ko lang kung September sila magde-declare, no? Pero itong mga green, ibig sabihin na declare na sila. So, matatanggap ko na to, sure na. Yung mga pula, natanggap ko na. Ibig sabihin na yung mga purple is estimated lang natin, no? Based dun sa nakaraang dividend declaration nila, no? Kung magkano. So, ayun. Punta tayo dun sa buy dates. So, nabenta ko na yung PPC. Nasaan ba yun? Ayan. So, nabenta natin siya ng August ng baba nga 12.56. Pero okay na rin yan. Stick na lang tayo dun sa plan natin. So, nabenta na natin siya ng 12.56 pesos. Apparently, nasa 8,000 plus yung kinita ko. Hindi ko na nakwenta kung magkano exactly. And that is 34%, no? I don't know if 34% pa rin to kapag sinama natin yung dividendo na natanggap natin sa kanya, no? Malaki rin eh, halos 919 din, halos 1,000 pesos din. So apparently, ang kinita natin nasa 9,000 pesos. More or less, no? So I think, ewan ko ilang percent yun. Mamaya computing ko na lang, no? So, punta na tayo dun sa comparison ng ating portfolio. So, dito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Yung pinaka-last update natin is August 15, 2025, which is last week. And today is August 22, 2025. And we have a REIT na mula 42.5 naging 43.5. Grabe. I mean, mga REITs talaga ngayon, no? Sobrang ganda. If wala kayong idea kung bakit, dahil ito dun sa patuloy na pagbaba ng interest rate ng bansa natin, no? So, yun, maganda-ganda yun. And sa ATI naman is at mula 27.7 pesos naging 27 na lang. SEV mula 36.85 naging 36.6 na lang. And Citicorp mula 3.65 naging 7 pesos na mali. Costco pala muna. Costco mula 7 pesos naging 7 pesos pa rin. And we have Citicorp mula 3.65 naging 3.67, medyo tumaas. And DMCI mula 10.34 naging 10.2. Sorry, hindi ko pala nabanggit dito sa Excel file natin, no? Ang dami ko nga palang binili, no? Ito, na stocks at Weibo. Ewan ko, nalampasan ko ba to? Ang dami kong binili na tawag dito, na stocks ngayon, no? Dahil to dun sa napagbentahan natin ng PPC. Apparently, medyo malaki-laki yung napagbentahan natin, kaya medyo madami-dami ako nabili. Pero hindi ko pa na siya naubos lahat. Meron pa rin akong, I think 30,000 pa rin yung natitira ko on cash. And naghahanap ako ng mga company, no, or opportunity na pwedeng paglagakan nun. And kung wala pa akong makita, mag-stay muna siya doon until mayroon ng bagong opportunity na lumabas. Hindi naman exactly mean na bagong company, no? Pwedeng same company pa rin, pero merong magandang pagbabago dun sa company, no? Kaya makakuha tayo ng opportunity. And actually, yung binili ko is August, bumili ako ng DMCI, no? Medyo, actually, on hold pa talaga sa akin to, pero on hold siya in terms of his price valuation, no? Pero to think na ang habol ko talaga sa DMCI is dividendo, so hindi ko na masyadong inisip yung price na naka-hold siya or overvalued or undervalued. Ang iniisip ko na lang dividendo dito. So that's why bumili ako ng 10,000 shares ng DMCI. Yes, medyo mabigat-bigat, madami-dami yun. Well, para sa akin madami. Ewan ko lang sa inyo kung malalaki kayo mag-invest, pero para sa akin malaking bagay or madami na yun, no?
So, bumili rin ako ng Metrobank. Same reason sa DMCI. Ang habol ko is dividendo. I don't care sa price value niya. Dahil para sa akin, willing akong hawakan ng sobrang tagal na panahon itong mga gantong kumpanya, no? So, and ba to? Plus ba? Kailan ba ako bumili ng plus? Ay, hindi. Nakabili na pala ako nito. hindi. And PPC na sold ko na, and LTG. Bumili ba ako ng LTG? Hindi ko maalala eh, pero yeah. And ATI, bumili ako ATI. So, dalawang boardlot ng ATI bumili ako. And Globe, hindi ako bumili ng Globe. Philrate, hindi rin. And Sev, hindi rin. So, ayun. Yun yung mga binili ko, no? Para may idea lang kayo. And to update you guys, no? So, baka magtaka kayo mula, ilan ba to? DMCI mula 3,300 shares, naging 4,300 shares na siya. So, ayun lang. Binigay ko lang din yung reason kung bakit ko siya binili, no? And Philrate, Philinvest, mula 3.6, naging 3.54, bumaba ng konti. Globe mula 1698, naging 1632 na lang siya, bumaba ulit. Ito talagang Globe, no? Di mo alam kung saan papunta eh. Pero anyway, para sa akin, undervalued siya ngayon, no? So maganda siyang paglagakan ng pera para sa akin, no? And Keeper mula 2.61 naging 2.68, tumaas. LTG mula 13.6 naging 13.9. Ay, bumili nga yata ako ng LTG. Ito, bumili ako ng 13.68, apat na boardlot. And 13.9 na siya ngayon, no? So, ayun, kumita na tayo kahit pa paano. Sensya na guys, medyo sinisipon. And Metrobank mula 71 naging 71.25, konting taas. Mega World mula 2.1 naging 2.13, konting taas din. Plus mula 26 naging 26.9 na, tumaas na rin. And RFM mula 4.15 naging 4.18, konting taas din. And SCC mula 32.7 naging 32.5, bumaba ng konti. And Top mula 1.65 naging 1.66 na lang. And in terms of market value, halos walang nagbago. Portfolio gain or loss, syempre bumaba na tayo dahil nagbenta na tayo ng stock natin. And dito pala yung PPC natin, no? 13 pesos pala dito, nasa 9,000, 35%. So more or less 35% din siguro yung total gain ko in terms of percentage kay PPC na. So ayun, maganda-ganda na rin kahit pa paano. So ayun lang guys para sa update na to, and maraming salamat dun sa mga patuloy na sumusuporta, no, yung sa mga magagandang comment na nababasa ko. Maraming salamat po. Nakakataba ng puso, no, pagka may mga comment na pagpapakita ng appreciation sa ginagawa mo, no. So ayun lang, sana patuloy pa rin kayo manood. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe. And yun lamang po, maraming salamat. JP out.